Magandang araw mga banateros at eto na nga, booking na. Walang iba kung hindi si Tamba. Siya ho ang talagang pasimuno po ng mga panggigipit at paninira sa mga Duterte. Yan po ang sinabi ni Senator Bato mismo. Siya ang may issue dito sa Quadcom. Alam nyo yung Quadcom, di ba? Yung Quadcom na binuo nito ni Tamba. Nagmamaang-maangan pa siya. Nagmamaang-maangan pa yung mga amuyong niyang mga congressman dyan. Alam naman natin na pag yan po ay nagkakaroon ng hearing, talagang kahit pogong issue, dinidikdik ang mga katulad ni Senator Bongo, dinidikdik ang katulad ni Roque, yung mga malalapit, yung mga oposisyon, talaga nga namang ginigipit nitong Quadcom na ito. Baga ba parang sinasabi na pag kayo kumontra, pag kayo ay maka-Duterte o kayo ay kailangan kayo ay alam niyo na medyo tambangan. Bakit tambangan? Kasi tambay, di ba? So tatambangan kayo. Hindi ibig sabihin nun Tamba, ibig sabihin tambangan, talagang yayariin kayo ni Tamba. Alam mo, sa totoo lang, napakadumi trabaho nito ni Romualdez, Napakadumi niyang magtrabaho talaga. Porket hindi manalo-nalo sa national, ilang beses nang tumakbo yan Ilang beses na kasing tumakbo. Alam mo, ako sa'yo, speaker ako lang sa'yo. Kung gusto mong tumakbo, magpapayat ka. Hindi kasi mahirap tumakbo pag malaki. Hindi. Joke lang po yan, joke lang. Pero sa totoo lang, ilang beses na utong tumakbo nasyonal. Alam ko, pagka senador tumakbo ito, pero olats lagi. Kasi nga po, wala naman itong nagandang nagawa doon sa kanilang lugar. Ika nga, wala ho itong resibo, wala ho itong may pagmamalaki. Yung mga proyekto niyan dyan sa kanyang lugar na kung saan siya ay representante, meron ba kayo nakitang pagbabago? Wala. Diba? Puro mga, alam mo yun, ewan ko yung mga project dyan. Baka mga puro puro simula lang, tapos bandang dulo, wala na. Hindi ako nagtatanong lang naman ako sa mga nasasakupang distrito nitong Tamba na ito. Kamusta naman po ba mga proyekto dyan? Tapos po ba o baka naman hanggang simula lang? Hindi, alam nyo, ito. Makinig kayo na mabuti. Alam nyo kung bakit ito si Tamba ganyan? Kung bakit ganyan yan na tila walang amor sa tao? Elitista kasi. Alam mo yung elitista, yung alam mong walang pakiramdam sa mga mamamayang Pilipino. Walang empathy, ika nga. Alam mo yung parang alta sa syudad na hindi tayo naintindihan, tayo mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino, hindi tayo naintindihan, 'di ba? Alam naman po natin kailangan natin ng mga namumuno na nadarama yung ating nadarama, yung ating pinagdadaanan ay kanila din pong pinagdaanan. Ito wala ho wala. Kaya dahil diyan, ayan, mukhang lumalabas na yung kanyang maitim na balak na para medyo makapagpapogi siya, kailangan niyang dumihan ng putik yung kalaban niya. Alam naman po natin kung sino yung matunog na tatakbo sa 2028. Although matagal pa naman yan, pero alam naman natin na si VP Sara Duterte ang napupusuan ng taong bayan. Kasi kung iisipin nyo nga kung wala pa daw dayaan na nangyari, sabi ng iba dyan, lalong-lalo na si Atty. Glenn Chong, talagang malayo ang agwat ni VP Sara Duterte dun sa presidente na si Bongbong Marcos, di ba? Kung hindi pa daw dinaya, hindi daw yan Pero ngayon, makikita natin, si VP Sara Duterte, sa kasaysayan po ito ng buong Pilipinas, ng kasaysayan ng ating bansa, na walang nakaabot ng ganyang boto kung hindi si VP Sara Duterte. Mabigat na kalaban si VP Sara Duterte. Yan mo, hindi ho yan chismis, fake news, yan ho'y katotohanan. Wala
sa kasaysayan ng Pilipinas na umabot ang botong katulad ni VP Sara Duterte. Kaya nga, ang nangyari ngayon, halatang sinisimulan na mula pa lang nung pag-apak niya bilang Vice President, sinisiraan na po siya ng gobyernong ito sa pamumuno di umano ni Speaker Romualdez. Yan po ang sa tingin kong nangyayari. At talaga namang yung black propaganda laban kay VP Sara Duterte, di ba? Alam naman natin, ang daming nabuking na mga vloggers na, alam mo yun, may kaching, alam mo yun, may bayad, di ba? Para atakihin si VP Sara Duterte at ang mga Duterte at purihin si Romualdez. Hindi ko lang alam pero kasi yung isa umamin di ba? Yung si Makagago umamin Yung isa naman may voice recording. Although hindi natin sinasabi na si Romualdez ang nagbayad doon, wala tayong sinasabing ganyan. Pero ano bang bukang bibig nila? Sinisiraan ang mga Duterte, particular na si VP Sara Duterte, at pinupuri si Romualdez. So logic says, alam na natin, di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Obvious na kung sino, di ba? Hindi, huwag na tayo maglokohan. Hindi ko naman sinasabi, wala akong sinasabing fact or wala akong sinasabing sapat na ebidensya kasi mahirap naman ng magkaroon ng ebidensya sa, alam mo yun, sa mga ganyang kalakaran. Siyempre, abutan lang yan wala tayong sinasabing sapat na ebidensya para patunayan yan. But the mere fact na merong umamin na nabayaran siya, tapos sinisiraan niya si VP Sara Duterte, tapos pinupuri niya si Romualdez, kayo na lang po mag-conclude. Tanga na lang yung hindi magsabi niyan. Tama, mali. Nasa sa inyo na po yan. Basta tayo, pinapakita lang natin yung mga facts. Wala ho tayong iniimbentong facts. At nabuking natin yan. Umamin yan nung binanatan natin si Makagago, di ba? Ngayon, ito naman ang sinabi ni Senator Bato. Panoorin natin kasi dito sinasabi niya na talagang si House Speaker ang merong nauna sa likod sa investigasyon. Ito, pakinggi. Ito, pasok natin yan Inakusahan ni Senador Bato de la Rosa si House Speaker Martin Romualdez bilang nasa likod umano ng mga investigasyon ng Kamara sa Duterte drug war. Yan ay para magamit umano ang mga malalaman laban sa kanila sa International Criminal Court. Nakatutok si Tina Panganiban. Ito ang unang birada ni Bato. Ang nasa likod daw dito sa investigasyon ng Quadcom, yung pinagsama-samang mga ulupong, mga pinagsama-samang buhaya upang imbestigahan tong quote-unquote EJK, Pogo at kung ano-ano pa, ay si Romualdez daw. Bakit yan? Kung matatandaan ninyo, noong hindi pa ho Vice President si VP Sara Duterte, nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Pangulo, 6 na taon yun. Meron na silang binibintang na EJK. Pero if you would observe it, wala dun si VP Sara Duterte. Wala. Ngayon na pumasok ang administrasyon ni Marcos, pumasok ang pamamahala ni Speaker Romualdez, biglang idinawit na po. 'Di ba meron silang witness na convicted witness. Ibig sabihin isang isa talagang napatunayang sinungaling. Anong sabi? Biglang ipinasok si VP Sara Duterte. 6 na taon yun nung panahon ni Pangulong Duterte, wala ang pangalan ni VP Sara Duterte doon sa EJK na binibintang nila. This time, pumasok na ang pangalan ni Vice President. Sabi ko nga sa inyo, tanga na lang siguro ang hindi magkaunawa ng ganyang klaseng galawan. Ibig sabihin, ang ending nitong Quadcom ay ang EJK at yung ICC ay idamay si VP Sara Duterte. Okay? Bakit ba kasi importante ito na malaman natin at maunawaan natin? Kasi nga po, ito, makinig kayo Makinig kayo na mabuti. Maaring gamitin
ng ICC etong Quadcom o etong sa Kamara o itong investigasyon sa Kamara na to bilang kanilang investigasyon. Ito kasing siste. Ang ICC, wala hong galamay yan. Wala hong jurisdiction yan kasi we are not under ICC right now. Wala ho sa jurisdiction natin ng ICC. 'Di ba? Kaya nga nung mga ilang bago ito mga nangyari itong mga kaganapan na ito, ano sinasabi? O sige, bayag pumasok kayo bilang mga foreigner, papasok kayo dito, pero we will not assist you. Eto, mantakin nyo ginagawa. Ang nag-iimbestiga na para sa ICC, walang iba kundi itong Quadcom. Yung Kamara na. Yung mga komite sa Kamara. They're doing the job of ICC. So kahit hindi pumasok ang ICC, kahit hindi ho bigyan ng manpower ang ICC dito sa Pilipinas, etong mga makukuhang testimony dito sa Quadcom ay gagamitin nilang ebidensya para i-put into trial si Pangulong Duterte. Since naandoon yung pangalan ni Vice President Sara Duterte, therefore, isasama si Vice President Sara Duterte sa issue ng EJK sa ICC. Kasama siya. Nagigets nyo na? And sino gumagawa? Sino nagtatrabaho ng investigasyon ng ICC? Walang iba kundi itong Quadcom. Kaya dapat bantayan natin to. Bakit to? Sila po ang nagiging galamay. Sila po ang kumukuha ng mga facts, evidence para sa ICC. Hindi nga nakapasok tong ICC pero ginagamit naman itong mga ebidensya o itong mga testimony sa Quadcom. Di ba? Ang bira, oo. Sa mga pagdinig ng Quadcom panel sa mga isyu ng droga, pogo at extrajudicial killings, may mga testigo nagbitiw ng mga alegasyon laban sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama sa mga napuntirya, si Senador Bato de la Rosa na nagsilbi noong PNP chief. Sa panayam, direktang sinabi ni De La Rosa na naniniwala siyang ang nasa likod ng investigasyon ang speaker umano ng Kamara at ang intensyon umano makakalap ng ebidensyang magagamit sa kaso nila ni Duterte sa International Criminal Court. Kung sinong nasa likod nitong mga komite na ito ay yung Speaker of the House. Nako, diba? Ayan na. At alam ko, he's the same person na nagkumbinsi ng mga opisyal na gustong bumaligtad at mag-isigit ng affidavit laban ka na sa amin ni President Duterte para sa ICC. I am expecting na itong ginagawa ng Quadcom na investigation ay pwede na itong gamitin laban sa amin doon sa ICC. Hinihinga namin ng Kita mo ito? Di ba? Alam mo, grabe ho ito Una, pinapayagan nyo nang mag-operate ang US Special Force sa lupa ng sa Pilipinas. This time naman, ang ginagamit naman ninyo para maimbestigahan itong EJK na ito, kuno, ay ang Kamara. Ito'y pagtataksil. Ito'y pagtataksilo sa bayan. Wala naman pong problema kung yung kaso ay dito. Kunwari, isampan nyo yung kaso sa korte sa Pilipinas, walang problema. Pero yan, yung ICC, ginagamit kayo. Nagpapagamit naman kayo. Ikaw speaker. Di ba? Ikaw ay inaakusahan ni Bato na ginagamit mo ang Kamara para pagsilbihan at para magkaroon ng ebidensya o magkaroon ng gagamitin na mga witness or mga evidence ang ICC para sa sa kaso nila. Hindi ho dapat yun. Kayo ang parang nagiging mga investigador.
ng ICC. Hindi ho yan ang trabaho ninyo. Tama talaga si Pangulong Duterte. Tama talaga si Pangulong Duterte. Dapat na kayong i-abolish. Hindi ko nga maintindihan bakit hanggang ngayon naandyan pa kayo. Ano ba ginawa ninyo? Gumagawa ba kayo ng batas? Hindi. Dapat ang trabaho ninyo ay gumawa kayo ng batas para sa pagkakaroon ng magandang solusyon sa mga problema na dinadaanan ng bawat Pilipino. Tayo dumadaan sa matinding krisis. Hindi lamang po sa health crisis, pati sa pagkain, inflation. Ang dami nating pinagdadaanan na dapat yun ang pinagtutuunan nyo ng pansin. Pero ano ginagawa nyo? Nagpapaalila kayo sa ICC. Kayo ay nagpapaalila dyan upang magkaroon kayo ng ebidensya para magkaroon kayo ng maipupukol sa mga Duterte at kasama na si Vice President. Para nga naman lumubog siya at hindi na siya makatakbo sa susunod na eleksyon. Halatang-halata ka, Speaker. Ang baduy mo talaga. Yung style mo talaga, style ng mga bulok na politiko. Hayag si Speaker Martin Romualdez. Pinabulaanan din ng Quadcom ang sinabi ni De La Rosa. Kung i-accuse nila si Speaker na binuo namin to or nangyari to dahil sa utos ng Speaker, that is so unfair. And ako mismo, hindi ako papayag na gamitin ako para sa isang political agenda. 300 plus kami mga congressmen doon eh. And they can never dictate on us. Especially kapag yung mga ebidensya ay lulutuin namin para lang to cater on certain personalities like the Speaker, mahirap yun. Binuo raw ang mega panel Quadcom dahil nakita ng House. Naniniwala kayo dyan? Ha? Naniniwala kayo dyan sa tao na yan? Na hindi sila magpapa-influensya kay Speaker? Sinong ginago mo, sir? Kung, wag naman tayo maglokohan. Allocation ng mga projects ninyo, alam naman ng taong bayan, galing yan sa desisyon ng Speaker. Di ba? Lahat ng mga kailangan ninyong project kuno ay galing ho yan sa desisyon ng Speaker. So, alam natin eh. Kaya nga alam nyo, sa totoo lang, hindi nyo ba napapansin? Magkaibang optics ng magkaiba ang Senado at saka Congress in terms of diskarte. Sa Senado kahit papaano, medyo independent pa yung isa't isa. Dito sa Kamara, wala talaga. Dito sa Kamara, kung ano yung sabihin ni Speaker, kaya nga ang dyan di ba? Parang Panginoon nyo yan eh. Kung ano sabihin niya, yun ang sinusunod nyo. Walang maniniwala sa'yo, Mr. Dan Fernandez. Kung ako sa'yo, mag-artista ka na lang. Tapos magkaroon kayo ng ayoko sabihin. Magkaroon kayo ng love team ni Ibana. Di ba? Hindi totoo. Huwag tayo maglokohan, sir. Obvious naman sobrang obvious naman. Hindi ako siya pero obvious naman talaga na kayo gumagalaw kayo dahil sa kumpas ni Speaker. Huwag naman tayo maglokohan. Sino ginago ninyo, sir? Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts na konektado ang kanilang mga iniimbestigahan. Yung mga gustong mag-witness can only be entertained by the Quadcom provided that they execute a sworn statement and a duly notarized document. That's the only requirement that we have. Kasi para din hindi kami naman maipit. Nakatanggap din ang Quadcom ng liham mula sa anak ng dating Pangulo na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may mga question daw sa isinasagawang pagdinig. We receive a letter, marami siya mga sinasabi doon questioning yung proceeding namin. But we haven't taken action yet on doon sa kanyang mga letter na pinadala. Kasi I think na na-receive namin yun nung mismong hearing na
And medyo 3 pages ata yun. So hindi na namin na-tackle siya. But definitely we will tackle that. Dagdag ng Quadcom, pwede naman daw dumalo si Representative Duterte sa pagdinig anumang oras. Hinihinga namin ng pahayag si Representative Duterte. Sinikap din namin kumuha ng kopya ng sulat ni Representative Duterte, ngunit sabi ng isa niyang tauhan, hawak pa ito. Ba't di kayo humingi ng sulat doon sa Quadcom? Akala ko ba natanggap? Hindi nga tinalakay eh. Hindi man lang pinagtuunan ng pansin ng kamera eh. 'Di ba? Ewan ko kung pakikinggan nila yung sinasabi ni Pulong Duterte. Pero alam mo, konting kahihiyan naman. Hindi, ito na lang eh. Simpleng-simple na lang to eh. Halatang-halata yung galawan ninyo. Sino yung mga nilalagay ninyong at pinaniniwalaan ninyo? Hindi, totoo nakita ko yung aside from dun sa isang convicted na idinawit ang mga Duterte, ito na, na-convict na ito sa pagsisinungaling. Yung mga sumunod, yung keso narinig daw sa telepono na tumawag si Pangulong Duterte sa isang warden, sino yung ginamit doon? Puro mga convicted din. Mantakin mo, pinaniniwalaan ng kamera, puro mga convicted. Sa bagay, ganyan din naman kayo eh. 'Di ba? I mean, ganyan din yung inyong pag-uugali, parang ugali ng mga convicted, puro mga sinungaling. 'Di ba? Sabi nga sabi na may mga nagkuwento sa akin eh. Pag ikaw daw nasa kulungan, more than 80% daw ang magsasabi diyan na wala silang kasalanan. Laging ganun daw ang mga madidinig mo diyan. Iilan lang daw talaga yung aamin dyan na may kasalanan sila. Sabi nila, hindi pa naman tayo nakapunta dyan at nagtanong-tanong. Pero gayon pa man, ito lang ang sinasabi natin. Mas pinaniniwalaan nyo pa yung mga ganyan. Katulad nung nagkesyo, si Duterte daw mismo ang si Pangulong Duterte daw mismo ang nag-utos para patayin yung 3 Chinese drug lord. Nadinig daw nung convicted. Doon habang kinakausap nung warden. Warden, kausap. Siyempre ganyan. Di ba? Alam naman, si Presidente. Ay, sandali, si Presidente, speaker ko. Speaker phone, si Presidente kausap ko. Ganun. Sinong tanga naman ang gagawa nun? Alam mo na ang Presidente yung kausap mo, speaker phone mo pa. Di nalaman yan. Kasi malalaman mo, kunwari, in-speakerphone ka di ba? Ay, huwag tayo maglokohan. Tayo na nanarantado pa, ginagawa niyong tanga mga Pilipino. Nga naman, sa tingin ko nga naman, tanga rin yung ibang Pilipino, kaya nga kayo nakaupo dyan eh. Di ba? Kalokohan talaga eh, napakagago naman ninyo para sabihin ninyo at gumamit pa kayo ng mga ganyan. Tapos, siyempre, nagbigay ng false statement itong mga convicted na to. Sigurado ko yan ang gagamitin ng ICC. Yan ang gagamitin. Hindi ko nga alam kung hindi ako sure. Kasi siyempre may mga ganyang usap-usapan eh. Sabi nga nila, baka naman may ex-deal. Anong ex-deal? Pambirang buhay, ex-deal? Ex-deal. Sige, tutulungan namin kayo, kamera. Sasabihin ng kamera, tutulungan namin kayo na magkaroon ng mga ebidensya. Kami na mag-iimbestiga. Isang kondisyon. Isama ninyo sa hahatulan si Vice President Sara Duterte. Hindi, sa tingin nyo ba posible? Sa tingin nyo ba may posible na merong kasunduan ang Kamara sa ICC upang idamay si VP Sara Duterte? Kasi posible, di ba? Ako, opinion ko lamang naman to. Kayo, kung naniniwala kayo, ilagay nyo sa comment section, oo, naniniwala kami na may kasunduan ng ICC at ang Kamara kapalit ang ulo ni Vice President Sara Duterte. Oo, naniniwala kami. May kasunduan. Ano kaya yung kasunduan na yan?
May kasama bang cash yan? Hindi kasi, alam mo, hindi naman masasabi mo na, tandaan nyo, ang budget nasa kamera. Yan ang pinakamayayamang mga Pilipino, hindi naman yung mga milyonaryo. Naniniwala kayo di sa mga Forbes? Number 1 na milyonaryo, si ganire. Kaya maniwala doon. Nagkataon lang, yung mga businessman na yun, sila yung nagbibigay ng tax. Sila talaga yung nagbabayad ng tax. Although yung iba, hindi nga nagbabayad eh. Pero yung mga nandun, yun lang yung nakikita nila nagbabayad ng tax. Sa tingin nyo yung mga congressman nagbabayad ng sapat na tax yan? Yung mga kulimbat nila, tinataksan yun? Hindi, sige. O, tanong ako. Halimbawa lang naman, may proyekto kang kinulimbat. Sandali, magbabayad ako ng tax dito sa kinita kong 10 billion. Ito yung tax, babayad ko. Saan galing yan? Sa nakaw. Kaya taxable. Hindi yung taxable ang nakaw eh. Yun ang problema. Nagigets ninyo? So malamang yung mga Forbes na number 1 na pinakamayaman sa Pilipinas, malamang hindi yun. Ako may hinala ko kung sino pinakamayaman sa Pilipinas ngayon. Pinuno siya ng isang napakalaking government agency o di kaya government branch. Hindi. Pero ba namang taxable na nakaw? Wala. Kaya nga ito lang mga kababayan. Posible na may kapalit pang cash yan. Yeah? Para, para may pondo kayo. Kasi tandaan ninyo, yung mga ICC, wala naman masyadong pondo yan. Ito. Basta ang kasunduan natin, mag-imbestiga kami. May cash pa. Basta damay nyo lang si VP Sara Duterte. Yan haka lang ng mga iilan, Ngayon ang tanong, posible kaya yan? Aba, malamang posible. Sa tingin nyo, yan kaya nangyari? Kanya-kanya tayo opinion. Pero based on what we are seeing right now, one thing is for sure. Ipinasok lang si VP Sara Duterte dito sa issue ng ICC. Wala siya dito dati. 6 na taon niya na pinupukol sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Di ba? 6 na taon niya pinupukol yung EJK. Yung mga tanso vlogger nga, yung mga bayarang vlogger nga. Pinagtatanggol pa si Pangulong Duterte noon na hindi kasangkot sa EJK. Tama, mali. Di ba? Yung mga tanso vlogger dyan. Nung nagkaaway-away na, sila na ngayon ang bumibintang kay Pangulong Duterte at dinadamay pa si VP Sara Duterte sa EJK. Yan ang nagagawa ng pera, sabi ko sa inyo. Kaya pag nakita ko yung mga tanso vlogger na yan, hindi ako, walang biro. Sampalin ko talaga ng mga pera yan. Tigbe 20, tsaka tig 20, alam mo yung 20? Yung 20 coins. Sampalin ko ng 20 coins yan na nakabalot. Gaga, di ba? Hindi kasi mukha makaba pera Para tumatak dito yung mga 20-20 sa mukha nila, di ba? Mga mukhang pera yung mga animal na yan Mga bayaran yan Dati pinagtatanggol si Duterte, ngayon nabigyan lang. Nagkaroon lang ng kondo, dati sa kubo lang nakatira yan Ngayon nakakondo na. Yung isa dyan, naka-raptor na. Dati naka-tricycle lang yan, pumupunta dyan sa di ba? Ngayon naka-raptor na. Dati naka-tricycle lang yan, pumupunta sa istasyon niya. Ngayon naka-raptor ng animal. Di ba? Yung iba nakabili pa ng mga magagandang sasakyan, yung mga dati mga kalye-kalye vlogger lang, di ba? Nagtatanong-tanong lang sa karsada. Yung isa naman dyan, ito, di ko na lang papangalanan dati nagbebenta lang ng suka. Ngayon nagbebenta na ng Mercury Drugstore. Diba? Ganun na binebenta niya ngayon. Kaya yung mukha nung ganun na ganun na Kasi, bakit? Iba na binebenta Sabi niya, okay na tong negosyo ngayon. Ito na, kasi wala na si Duterte. Malaya na naman tayo magbenta ng mga pulburon.
Ang bihira ho talaga, oo. Wala na nangyari sa bayan natin dahil dito sa mga ito. Oh, naku po. Ay sabi ko sa inyo, alam nyo, baka akala ninyo forever kayong uupo dyan. Darating ang panahon kayo'y mawawala at siguradong babalik sa inyo lahat ng kasamaan ng sinasabi ninyo at ginagawa ninyo sa kapwa ninyo. Ayan ang lagi nyo tatandaan. Kaya kung kayo ay meron din naisip tungkol dito sa topic natin ngayon, i-comment nyo ho dyan. At maganda ho, i-share din nyo para makita ng taong bayan. Ano ba ang papel nitong Quadcom na ito? At bakit pilit na dinadawit ang mga Duterte, lalong-lalo na si Vice President Sara Duterte, na nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi nga nakikisawsaw sa issue yan Ngayon, kasama na siya dyan sa EJK. Pinagdidiskitahan si Attorney Roque, pinagdidiskitahan si Senator Bato, pinagdidiskitahan si Senator Bongo. Oh, kahit nga akong vlogger, dinimanda rin Oh, sino nagdemanda sa akin? Oh, walang iba ko, hindi yung mga namumuno dyan. Ganyan sila gumalaw. Napakadumi nilang gumalaw. Diba? Pag hindi nila nakuha, di ba sinabi ko na sa inyo, hindi ako nakuha Inalok hindi ako nakuha. Kasi, alam mo, eto papansin ninyo yung mga vlogger na iba. Dati pinupuri si Duterte. Di ba? Pinupuri nila si Duterte. Pangalanan ko na yung mga tanso vlogger. Wag na. Papayapa yung mga animal na yan, di ba? Gago! Dati pinupuri nila si Pangulong Duterte, ngayon binabanata na. Kaya, totoo yung sinasabi ko sa inyo. Dati inalok din ako. Pero, sabi ko hindi ako papayag. Babanatan ko mga Duterte, ang ganda-ganda ng ginawa niya sa bayan natin. Sisirain ko si BP Duterte. Akala siguro nila, makukuha nila ako. Sisiraan ko si Vice President. Nik-nik nyo. Nik-nik nyo talaga. Ang buti-buti ng tao, sisiraan. Ano kayo, mga gago? Hindi ako katulad ng mga patay gutom ninyong vlogger. Hindi ako nakuha. Anong resulta? Demanda. Ganyan sila gumalaw. Ganyan sila magpatakbo. Manira ng kalaban. Hindi ka namin makuha. Demanda abot mo. Mga kababayan, ito lang masasabi ko sa inyo, maninindigan tayo para sa bayan. Hanggang dulo. Hindi ako maaaring kasi nga, alam mo, naisip ko. Hindi ito, walang biro ito. Naisip ko. Ang kayamanan, ang sikat, ang pagiging tanyag, o hindi kaya yung mga accomplishment. Alam mo, pag ikaw namatay, lahat yun masasama sa kabaong mo. Pag kami nakikita tayong mga dyan, yung mga lamay, nandun lahat ng accomplishment nila. Idadamay lang, malalagay lang yan dyan sa kabaong mo. Anong may iwan? Yung ginawa mong maganda sa kapwa. Ako naniniwala ko doon. Tanungin ko kayo. Asa na yung pera ni Rizal? Asa na ho yung pera ni General Luna? Asa na ho yung pera ni Bonifacio? Yung titulo nila, asa na? Wala na. Napalitan na sila. Ano naiwan sa kanila? Yung alaala ng mga kanilang ginawa para sa bayan. Akala kasi itong mga gunggong na mga congressman ito, forever sila mabubuhay. Yan ang pinakasinungaling na binubulong sa inyo ng mga demonyo. Na forever kang mananatili sa earth. Yan, hindi, walang biro. Kasi ganito lang kasimple yan If you understand and if you believe that there is life after death, magpupundar ka doon. Naintindihan niyo ba? Kasi ang akala ng tao, when he dies, with S pala yun.
tapos na ang buhay. Pipikit na ako, lilipad-lipad na ako sa ulap. Hindi ganun yun, mga kababayan. Sabi ho sa salita ng Diyos, there is life after death, and that life is eternal. Mas matagal pa. Panghabang buhay. Ang tanong, where will you spend it? Di ba? Heaven or earth? Heaven or hell? Diba? Hindi pala earth, hell. Kaya kung alam mong meron kang second life, which is pang matagal, di ba dapat doon ka nag-i-invest? Hindi ho dito. Ang problema kasi, eto sorry, I have to, kailangan ko may pasok to. Importante kasi maunawa natin to eh. Alam mo, ang buhay kasi ng tao, dapat mong unawain na hindi lang dito sa lupa. Kung ang pananaw mo sa buhay ay dito lang sa lupa, ang diskarte mo ngayon ay panglupa lang. Okay lang, mag-ipon ka ng sobrang dami, magnakaw ka ng sobrang dami, kung mananatili ka sa lupa. Wala siguro akong nakita o nabasa na biography ng isang tao na tanyag, mayaman, milyonaryo, na nagsabing nung mamamatay na sila, ay sabi nila, ay, buti na lang, ang dami ko naipon. Wala. Marami sa kanila nagsasabing lahat ng kanilang nagawa ay futile o walang kwenta. Kasi nga po, ganun ang katotohanan. One day, ilang taong ka mabubuhay sa mundo na to? Pinakamatagal, 120 o 110. Ewan ko kung umaabot pa ngayon doon. O sabi mo na 100. But after that, you will live more than 100 years, eternity. Kaya nga ang ganda ng sinabi ng Biblia, store up treasures in heaven. Diba? Do not store up treasure here on earth where moth and dust destroy. Parang something like that. Nakalimutan ko na eksaktong verse. Tama. Huwag ka mag-store ng treasure dito. You store up treasures in heaven. How? By doing good things, serving people, loving people, and serving your country. Natandaan nyo yan. Alam mo, ito lang masasabi ko sa inyo. Kung ganun ang pananaw mo, that there is life after death, gagawa ka ng kabutihan eh. If you really believe that. Kasi whatever you did dito sa nabubuhay ka sa mundon to, you would reap it after you die. Or sabihin na natin, in your second life. Every good deeds, ulitin ko sabi ho yan ng Panginoon, every good deeds na ginawa mo sa buhay mo, aani ka doon sa pangalawa mong buhay. Ano to? Sinabi ng Diyos kasi niloloko niya lang tayo? Sinabi to ng Diyos sa atin na wala naman talagang second life? Wala lang para lang gumawa tayong kabutihan? Joke-joke lang yun? It's a prank, hindi totoo yan. Hindi, isipin nyo na mabuti yun. Di ba? Sasabihin ng Panginoon yun dahil binobolo lang niya kayo? No! Sinabi ng Panginoon that there is a eternal life. It is because totoo yan. So dapat, ang gawin mo dito sa lupa ay yung kabutihan sa kapwa, pagsisilbi sa bayan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi ko siya nagmamalaki ako na kaya kong tumanggi sa ganitong amount ng pera. Hindi ho. Bakit to? Kasi kung ako tatanggap ng pera dito at sisirain ko lang ang dangal ko, sisirain ko lang ang aking paniniwala at prinsipyo, walang kwenta. Mas mabuti pang panindigan ko ang prinsipyo ko at dalin ko ito sa pangalawang buhay ko. Yes, you may won in this life, but sa second life mo, judgment na yan ng Panginoon. Siya na magsasabi sa iyo if 'di ba sabi nga na pag ikaw humarap sa Diyos, anong gusto mong sabihin sa iyo ng Lord? Anak, ano ginawa mo sa earth? Ha? Nanloko ka ng kapwa mo. Nagnakaw ka.
Nag-ipon ka ng para sa'yo. Ganun ba? So, sige. Nakuha mo na lahat doon. Dito sa Second Life, wala ka na. Totoo, di ba? O sasabihin sa'yo ng Lord na, well and faithful servant. You did well. You did good. And this is your reward. Kaya nga alam mo, ilang beses yan inulit sa Biblia. Store up treasures in heaven. Diba? When you give something, wag mong papaalam sa kaliwa mong kamay. Bakit? Kasi pag pinaalam mo yan, nakuha mo na yung reward mo. Pag pinaalam mo sa kapwa mo, nakuha mo na yung reward mo. Pag gumawa ka ng kabutihan na hindi mo pinaalam sa kapwa mo, I will reward you. Ganun ang Panginoon. So ano ibig ko sabihin? Simple-simple lang mga kababayan. Paalala ko lamang ito sa lahat ng mga Pilipino na hindi pa nababayaran ng administrasyon na ito o hindi nagpadala sa pera, kapangyarihan o kapalit na pabor. Huwag kayong mag-alala. Maaaring talo tayo sa mundo na ito. Pero in the future, bahala ang Diyos na magbigay sa inyo ng reward. Kaya ito yung encouragement ko lang sa bawat Pilipino. Sa bawat vlogger na nakikinig at nanonood. Pareho lang din yan. Pareho din po yan nung ikaw ay nagpabayad dito o saan ka magpapabayad pag nasa langit ka na. Di ba? Mas mabuti pang mag-reward sa akin ng Lord kesa naman magpabayad ako dito. Dahil yung babayad sa akin dito maubos lang din. Hindi, totoo, walang biro. Walang milyonaryo nagsabi na hindi naubos ang kanilang pera nung sila'y mamamatay na. Karamihan dyan naubos sa bisyo. Hindi, panoorin ninyo yung mga ako kasi mahilig ako manood ng biography, lalo na ng mga sikat na mga artist. Lagi nila sinasabi yan. Yung mga namamatay ng overdose. Naubos ang pera nila. Milyon-milyon yun, dolyar yun. Naubos. Bakit? Wala yan, maubos talaga yan. Pero ito ang isang bagay na hindi mauubos. Yung reward mo sa langit. Mag-ipon ka dun. Manindigan ka sa katotohanan. Magsilbi ka sa bayan mo. Bakit ka mo niyong magsilbi sa bayan? Ito lang masasabi ko eh. Simpleng-simple lang mga kababayan. Pero nung ba dito, bago kayo ipinanganak, kinausap niyo yung nanay niyo. Sabi niyo sa nanay niyo, Nay, pwede ba mag-asawa ka ng kano para maging American citizen ako? Baka sinampal ka ng nanay mo. Buo ka na nga eh. Galing ka sa tatay mong Pinoy. Diba? Meron nung ba sa inyo dito na bago pinanganak kumuha muna ng passport? Japan passport? Wala. Ano ang punto ko dito? Wala sa atin, bawat isa sa atin, wala ho sa atin na nag-decide kung saan tayo papanganak. Tama, mali. Ibig sabihin, pinanganak tayo sa bansang to. Ano ibig ko lang sabihin? We are destined to be Filipinos. God created us and God made us to be a Filipino. Ginusto ng Panginoon niya na ikaw ay maging isang Pilipino. Alam niyo kung bakit? Para ipaglaban mo bayan mo. Para maging isang Pilipinong mapagmahal sa bayan niya. Hindi aksidente ang pagiging Pilipino mo. Mahalin mo ang bayan mo. Salamat po, ako po si Banat Bay.